may ibabahagi ako sa inyo. Isang uri ng kontrol na hindi kailanman hinawakan pero lahat ay sumusunod. Isang kaalaman na ginagamit ng mga emperador, tagapayo, at mga aninong hindi kailanman napangalanan sa kasaysayan. Ito ang sining ng reverse psychology, ang kakayahang manipulahin ang isip ng iba habang akala nila'y sila ang pumili. Noon sa isang lumang kaharian, may tagapayo na hindi kailanman nag-utos, pero siya ang tunay na naghahari. Wala siyang espada, pero mas kinatatakutan siya kaysa sa mismong hari. Ang pangalan niya ay hindi isinulat sa mga kasaysayan kasi ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Ang hari noon, mainitin ang ulo at madaling udyukan. Kaya ginawa ng tagapayo ang ganito, sa halip na payuhan, binabalaan. Kapag gusto niya ng digmaan, sasabihin niyang, huwag tayong lumaban. Malamang talo tayo. At dahil ayaw ng hari na mukhang duwag, siya mismo ang nag-utos ng labanan ayon sa plano ng tagapayo. Ito ang tinatawag na indirect control. Mas makapangyarihan kaysa utos. Mas tuso kaysa dahas. Gamitin mo ito sa modernong mundo. Halimbawa, gusto mong sumunod ang isang tao sa kagustuhan mo? Sabihin mong, hindi mo kailangang gawin to, baka di mo kayanin. At kung may pride siya, susubukan niyang patunayan na mali ka. Machiavelli, ang prinsipe ng tusong pag-iisip, ay nagsabi, mas mabuting katakutan ka kaysa mahalin kung hindi mo pwedeng makuha pareho. Pero ang mga henyo pinagsasabay ito. Paano? Sa pamamagitan ng ilusyon ng kalayaan, hayaan mong ang tao ang pumili, pero ikaw ang nagbigay ng mga pagpipilian. Ganyan ang ginawa ng isang emperador sa sinaunang China. Imbes na pilitin ang kanyang mga general, pinapapili niya sila ng dalawang landas. Parehong kontrolado niya. Isa ay trap, isa ay tagumpay, pero pareho ay pabor sa kanya. Sa modernong relasyon, ito ay tila ganito. Pwede kang umalis kung gusto mo, pero hindi lahat ng umaalis ay nakakabalik. Bigla silang magdadalawang isip. Hindi mo kailangang sumigaw para makontrol ang iba. Minsan, ang pinakamahinang bulong, ang pinakamatinding utos. Kapag ginamit mo ang reverse psychology, parang binibigyan mo sila ng direksyon sa pamamagitan ng pagbabaligtad, hindi diretsahan, kundi paurong. At sa mundo kung saan lahat ay gustong manalo, ang tunay na nagwawagi ay yung nagpapatalo sa simula, pero palihim na nagtatagumpay sa dulo.